So ang ginawa ng Social Action Center, bali nagpalabas si Bishop ng mga pastoral letters. May copy furnish yung military, and then mga pari, and then mga schools, and then mga consultations from civil societies. So nakita ng Social Action na yung mga civil societies may individuals na panawagan, bali isang panawagan lang for peace. So ang Social Action nag-initiate ng isang pagpupulong, isang meeting na tinatawag na unification. Unification meeting includes the 3 provinces, Borongan, Calbayog, and then Catarman. So na-involve din yung mga 3 bishops for panawagan sa peace. Maliwanag ang layunin sa likod ng pagbibigay kapangyarihan sa karaniwang tao na makisangkot sa mga isyu ng karapatan at kapayapaan. Dahil makikita ng gobyerno, makikita rin ng NDF na hindi lang sila yung concerned tungkol sa human rights, na binibigyan halaga ito ng ordinaryong mamamayan at pati ng maging organisadong mamamayan, mga estudyante, iba't ibang sektor. Pag nakita nila na mahalaga ito sa publiko, mas din mabibigyan sila ng siguro incentive, at saka sila rin lalong magbabantay sa agreement dahil nakikita nila na hindi lang sila ang concerned dito, kung hindi pati na ang iba't ibang sektor, iba't ibang mga grupo ng mamamayan. Sa tulong ng mga nagkakaisang mamamayang mulat sa kanilang karapatan, naeengganyo ang mga panig na pumirma sa karil na pag-usapan ang kanilang mga pagkakaiba kaysa idaan ito sa armadong labanan. At nagsisimula ito sa pakikipagdialogo ng gobyerno at NDF sa mga komunidad na apektado ng armadong labanan. Naging madilim na karanasan man para sa mga komunidad ang armadong labanan, may magandang resulta naman ang mga dialogong pinasimulan ng mga taong bayan. Ang amin pong tribo ay nagpasya na makipag-usap po sa pinakamataas na namumuno sa kasundaluan na iparating yung mga ganitong paglabag. At kami rin po ay humingi po ng tulong doon sa aming agapay na grupo, yung kwan po ng simbahan. At nangyari nga po yung aming dialogue at pinarating po namin yung nangyari. At tinanggap naman po nila at binayaran din po nila yung ilang mga napinsala. Kulang-kulang 1,2 milyon yung naibuhos na pondo para sa relief operations, at nagbigay naman ng katiyakan si General Cabuay na kami sa hanay ng mga leader magsasaka ay poproteksyonan at pwede kaming kumilos sa loob ng mga barangay na ito upang ipagpatuloy namin ang mga gawain namin na pagtulong doon sa mga magsasaka at mga kasama natin doon sa mga barangay. Subalit alam maging ng mga peace advocates sa hanay ng taong bayan na marami pang kailangang pagdaanan upang tuluyang makabangon ang mga apektadong komunidad mula sa pinsala ng digmaan. Patuloy pa rin po kaming nakikipag-ugnayan sa mga sundalo at sa lokal na pamahalaan ng aming lalawigan. Ganun din po sa mismong aming katribo, dahil naniniwala po kami na kung ang buong tribo ay mayroong pagkakaisa, ito po ay daan upang manumbalik muli sa amin ang kapayapaan. Mula sa iba't ibang karanasan ng pagtutuguyod ng napagkasunduan sa karil, unti-unti ring umuusbong ang mas malikhaing mga paraan para sa pagpapatigil ng digmaan at pagsulong ng kapayapaan.
Dati kasi ang aming mga ginagawang interventions ay halimbawa, mayroong magiging biktima ng human rights violation. So, pupuntahan namin, idodokumento, kami ang gumagawa ng pagdodokumento, ipa-file ito. Ito ay, kung papayag ang biktima, ito ay binobroadcast sa amin sa radyo para malaman ng bayan. Ngunit sa karanasan ni na Father Ipe Alcantara, mas mahalaga kaysa sa pagbabalita ng insidente ng karahasan ang pagbibigay sa mga mangyan mismo ng kapangyarihang mapangalagaan ang sariling karapatan. Mangyan magtuturo sa kanyang kapwa mangyan tungkol sa usapin halimbawa ng karapatang pantao, tungkol sa usapin ng IHL at kahit tungkol sa pagsasadokumento ng mga human rights violations. Ang rason dito ay ito kasing mga tao na ito ay siyempre bilang miyembro ng isang cultural na grupo, mayroon silang mga kategorya ng pag-iisip, yung kanilang mental framework ay kaibang-kaiba sa mental framework halimbawa ng mga tinatawag nilang damuong o yung mga hindi mangyan. 8 taon mula nang mapirmahan ang Karil at 1 taon mula nang maitatag ang sulong Karil, nagpapatuloy ang mga pagsisikap na magsimulang muli ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front. Sana ay pamamagitan ng advocacy or education, maiwasan yung karagdagang mga violations at nang sa gayon hindi tayo nahihirapan na itinutuwid yung mga nagkamali. Sa umpisa pa lang sana ay maayos na yung kondisyon na hindi na lumala yung impact ng conflict sa tao at lalong mahalaga na sana ay magkaroon ng ibang pamamaraan para malunasan yung armadong pakikibaka lalo na sa isang paraan na masasabi natin mapayapa at makatarungan. Tuloy-tuloy rin ang kanilang imbitasyon sa mga mamamayan mula sa iba't ibang hanay na makiisa sa pagsusulong ng kapayapaang nakaugat sa karapatang pantao. Gusto rin natin palawakin yung hanay natin ng mga kasapi ng sulong Karil, kaya nakikipag-ugnayan tayo at gusto rin natin lumikha ng mga chapter sa iba pang mga lugar sa buong bansa, lalo-lalo na dun sa mga areas na affected talaga ng armed conflicts. Anybody can join Sulong Karil. Anybody is welcome and we welcome everybody. But we do not have any political color. We do not aspire to any ideology. We say we are neutral but we are biased for peace. Naniniwala ako na itong mabagal na usapang pangkapayapaan natin ay bibilis at malayo at ang maaabot at hahantong yan sa mga iba pang mga mahalagang kasunduan na pipirmahan ng GRP at ng NDF, CPP, NPA na sana ay yan ang maghahatid sa atin na matagal na natin pinapangarap na tunay na kapayapaan para sa ating bansa. Di kinakailangan ng pera upang makamit ang tagumpay. Di kinakailangan pumatay upang mabawi ang buhay. Di kinakailangan maging hari upang tingalain. Ang kinakailangan ay sumuko sa ating likhain. Oh, tayo na, patungo sa ating kalayaan. Oh, tayo na, buksan ng puso't isipan. Oh, tayo na, patungo sa ating kalayaan. Oh, tayo na, buksan ng
puso't isipan.